Masayang sinalubong sa iba't ibang bansa ang Year of the Water Dragon. Ang Beijing, China, hindi siyempre nagpadaig sa pagdiriwang. Nagliwanag ang kalangitan sa makukulay na fireworks at sinabayan ito ng ingay mula sa mga paputok. Paniwala po nila, pantaboy raw yon sa malas. Sinalubong din ang Lunar New Year sa Japan. Ang fireworks, sinabayan naman ng pananalangin sa templo. May nagsindi ng insenso, naghagis ng barya, at nag-alay ng pagkain sa templo. Ang seremonya, pinangunahan ng mga nakatatanda. At isang lalaki po ang nakaligtas matapos pagsasaksakin ng mahigit 20 beses at itapon sa damuhan sa Santa Rosa, Laguna. Hinala ng mga otoridad, posibleng may kinalaman sa bentahan ng ilegal na droga at pagsusugal ang dahilan ng pagtatangka sa buhay ng biktima. Nakatutok si Steve Dailisa. Hinang-hina ng 46 anyos na si Ernesto Reyes ng isugod sa Kabuya Hospital pasado alas 7 kaninang umaga. 4 na oras na kasi nakalipas bago siya nakahingi ng saklolo at may takbo sa ospital dahil sa tinamong 21 saksak. Himalang nabuhay pa raw ang biktima. May 2 tama sa likod na medyo malalim. Kaya yun ang posibleng niinda niya, kaya pinadala ng doktor sa Kabuya papuntang sa PGH yata dinala. Sa investigasyon ng Kabuyaw Police, dakong alas 2 ng madaling araw nang dukutin ng 5 nakabonet na lalaki ang biktima habang nakikipag-inuman sa barangay Gulod. Isinakay daw siya sa tricycle ng 3 sa mga sospek habang ang 2 pa bumuntot naman sakay ng motorsiklo. Ang kanyang mga kainuman nagtatakbo sa takot lalo't armado ng baril at patalim ang mga sospek. Suspetso ng mga pulis sa tricycle inundayan ng saksak ang biktima saka itinapon sa madamong bahagi ng barangay Malitlit sa Santa Rosa, Laguna. Nagpatay-patayan. Kaya iniwan na lang doon sa lugar na madamo. Tuwing gabi napakadalang ng mga sasakyang dumaraan sa bahagi ito ng barangay Malitlit. Wala rin halos poste ng ilaw kaya naman wala raw nakapansin nung itapon ng mga sospek ang biktima dito sa bahaging ito ng damuhan. Mabuti na lamang at katabi pa rin ito ng kalsada kaya nung nagawa pang tumayo ng biktima ay nakahingi pa siya ng saklolo para siya'y madala sa ospital. Papasok daw noon sa trabaho magbubukid na itatago natin sa pangalang Romel at siyempong siya ang pinara ng biktima na agad niyang isinakay sa motorsiklo. Mahina na po, talaga kung halos kubang-kuba na ho siya paglalakad. Sapo-sapo niya yung tiyan niya, hawak ho niya yung likod. Sabi niya, sige na, hayatid mo na ako, hindi ko na kaya. Parang ako mamamatay na daw siya. Kabilang sa tinitingnan ng mga otoridad na dahilan ng pagdukot at pananaksak sa biktima ay ang anggulong posible may kaugnayan sa bentahan ng iligal na droga at saklaan sa lugar. Siguro mayroon itong naapektuhan sa mga bayaran, baka hindi nakabayan. Yan ang posibleng iniimbestigahan namin, yung mga kompromiso niya sa mga tayaan, sa mga panalo, or either sa drugs nga. Patuloy din ang follow-up operation para madakip ang 5 sospek. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. May kaugalian po ang marami sa ating mga kababayan na ipagpaliban ang pagkonsulta sa doktor kahit meron ng nadaramang sakit. Naku, huwag po sana nating hintayin na ang isang simpleng sintomas ay lumala sa isang matinding karamdaman. Tulad na lamang ng nangyari kay Marilu Mesa ng Mariveles, Bataan. Napaiyak si Marilu Mesa nang ipinaliwanag ni Dr. Rene Gutierrez, isang ENT specialist na may butas ang loob ng kanyang tenga. Noong 1 taon pa pala dinaramdam ni Marilu ang pananakit ng kanyang kanang tenga. Nagsisisi ngayon si Marilu kung bakit ba naman nakaugalian niya noong maglinis at magkamot ng tenga gamit ang palito ng posporo o di kaya'y pirasong pilipit na dyaryo. Akala ko lang po lang gano'n yung hindi ko na alam na meron na isang malabas na nahihilo po. Tapos sumasakit po yung kalahati ng ulo ko, gano'n. Naawa po ako sa mga anak ko, nag-iisip, pasa ko lang amusal. Bawa hindi ako makapag-aanap buhay. Minsan, sa kanyang paglalako ng panindang tinapa, bigla na lamang siyang nahilo at nahirapang magbalanse. Senyales na pala iyon ng paglala ng kanyang impeksyon sa tenga. Yung kaso ni Marilu Mesa ay tinatawag natin na otitis media. Ito ay impeksyon sa tenga na kung saan nagkakaroon ng isang pasyente ng impeksyon. Bahagi ng tenga. Pero lumalabas na likido sa kanyang tenga, nagkakaroon ng pananakit sa tenga. Okay? Minsan may kaakibat ito na lagnat
at saka pagkahilo. Ayon sa mga doktor, ang isang taong madalas magkaroon ng ubot sipon ay may malaking posibilidad na magkaroon ng otitis media o impeksyon sa tenga. Maaari din itong makuha kapag napasukan ng maruming tubig ang tenga o kapag sobra itong kinalikot. Unti-unti itong sinisira, no, ang ating tenga. Ito yung nana na kung saan kinakain unti-unti yung buto doon sa loob ng kanyang tenga. Ito yung nagiging dahilan nga kung bakit na rin siya nahihilo kasi yung mga structures doon unti-unti lang naapektuhan. Ang inaalala ni Mary Lou ay kung paano siya makapaghahanap buhay para sa 4 na anak. Kailangang gumaling ang impeksyong bumuta sa kanyang kanang eardrum sa pamamagitan ng operasyon. Dahil kung hindi, maaaring umakyat sa utak ang nana ng kanyang tenga. Nanabagan po ako sa inyo. Sana po tulungan niyo po ako. Mapagamot ang aking tainga. Kaya hindi ko po kayang ipagamot. Ang sakit po sa tainga. Kailangan. Payo po ng mga doktor, iwasan po ang pagkalikot sa tenga gamit ang kung ano-anong bagay. Kung madalas namang magkaubo at sipon na usong-uso pa naman ngayon, maiging magpakonsulta na sa doktor. Sa mga bata, huwag pong maligo sa maruming tubig o mag-swimming sa baha. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Renel Louis Gutierrez na sumuri kay Marilu. Samantala, sa mga kapuso nating nais magpaabot ng tulong para kay Marilu Mesa, magsadya po lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Maaari po kayong magdeposito ng donation sa kanilang bank account at sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwilier. O mag-log on po sa www.kapusofoundation.com. At susunod, pati mga dayuhan nakisaya rin sa Chinese New Year sa Binondo. At ilang detalye ng kasalang Councilor Shalani Soledad at Congressman Roman Romulo, ipinapungsyoy pa raw. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.